Minsan, hindi naman talaga mabigat ang buhay. Pero mabigat lang dahil sa mga bagay na pinipili nating dalhin sa isip natin araw-araw. May mga problema na dapat talagang pagtuunan ng pansin, pero marami ring bagay na ini-stress mo kahit hindi naman talaga dapat. At habang patuloy mong iniisip ang mga yon, unti-unti nilang kinakain ang peace of mind mo. Parang maliit na bagay lang sa umpisa, pero kapag pinatagal mo sa isip mo, nagiging dahilan ito ng pagod, ng overthinking, at minsan pati anxiety. The truth is, hindi lahat ng bagay sa buhay ay deserve ng atensyon mo. May mga bagay na mas gagaan ang pakiramdam mo kapag natutunan mong bitawan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 9 na bagay na hindi mo dapat pagstressan. Mga bagay na madalas iniisip ng maraming tao, pero sa totoo lang, hindi naman talaga nila kailangan dalhin araw-araw. Number 1, huwag kang magpaka-stress sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Kahit anong pag-aalala mo, kahit anong plano mo, may mga pangyayari talagang hindi mo kayang baguhin. Pero minsan, doon pa umiikot ang isip mo. Halimbawa, iniisip mo kung paano mag-iisip ang ibang tao tungkol sa'yo. What if mali ang interpretasyon nila sa ginawa ko? What if hindi nila nagustuhan ang sinabi ko? Habang iniisip mo yon, parang gusto mong kontrolin kung paano kanila titingnan. Pero ang totoo, hindi mo hawak ang isip ng ibang tao. Kahit gawin mo ang lahat ng tama, may mga tao pa rin na maiintindihan ka ng mali. Ganito rin sa maraming sitwasyon sa buhay. May mga plano kang akala mo siguradong mangyayari. Inayos mo na lahat, nag-effort ka, nagdasal ka, ginawa mo ang best mo. Biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. The plan changes, the situation shifts, at doon nagsisimula ang stress dahil pakiramdam mo nawawala sa kamay mo ang kontrol. Pero kung iisipin mo ng mabuti, maraming bagay sa mundo ang hindi naman talaga dapat kontrolin ng isang tao. Hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng lahat ng makakasalamuha mo. Kahit gaano ka pakatalino o kahanda, may mga pangyayaring mangyayari pa rin na lampas sa kakayahan mong baguhin. At kapag pilit mong kinukontrol ang mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, doon ka napapagod. Doon nagsisimula ang overthinking. Paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo, bakit nangyayari ito? Paano kung ginawa ko ito? Hanggang sa hindi mo namamalayan, inuubos na ng mga tanong na yon ang peace of mind mo. The truth is, hindi naman kailangan kontrolin ang lahat para maging maayos ang buhay. Minsan, ang tunay na strength ay makikita sa kakayahan mong tanggapin na may mga bagay talagang hindi mo hawak. Hindi ibig sabihin nun na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang, ginagawa mo ang part mo. At pagkatapos nun, hinahayaan mo na ang mga bagay na hindi mo nasakop. Kasi sa dulo ng lahat, may 2 uri ng bagay sa buhay mo. Ang mga kaya mong baguhin at ang mga kailangan mo lang tanggapin. Kapag natutunan mong paghiwalayan ang 2 yon, mapapansin mong biglang gagaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil nawala ang lahat ng problema, kundi dahil hindi mo na pinipilit kontrolin ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo kontrolin. Number 2, huwag mong pagstresan yung mga taong ayaw sa'yo. Kahit hindi naman sila direktang nagsasabi na ayaw nila sa'yo, mararamdaman mo yon. Iba ang tingin nila sa'yo, iba ang tono ng pakikitungo nila, o minsan parang may distansya na hindi mo maipaliwanag. At kapag napansin mo yon, automatic na nagtatanong ang isip mo, may nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi nila nagustuhan? Bakit parang ayaw nila sa akin? Habang paulit-ulit mong iniisip yon, parang gusto mong ayusin ang sarili mo para lang maging okay sa paningin nila. Pero kung magiging totoo ka sa sarili mo, may mga tao talagang hindi ka magugustuhan. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil may mali sa'yo. Minsan, ganun lang talaga ang dynamics ng tao. Iba-iba ang personalities, iba-iba ang values, at iba-iba rin ang perception ng bawat isa. The truth is, kahit gaano ka pakabait, kahit gaano mo pa subukang maging understanding, hindi mo pa rin mapapasaya ang lahat. May mga tao na hindi ka maiintindihan. May mga tao na hindi magkiklik sa personality mo. At may mga tao rin na magbuo ng opinion tungkol sa'yo kahit hindi ka naman talaga nila kilala ng lubos. Minsan, mas lalo pang nagiging mabigat kapag pinipilit mong baguhin ang sarili mo para lang matanggap ka. You start adjusting everything. Unti-unti, hindi mo na napapansin na nawawala na ang natural mong pagkatao dahil sinusubukan mong i-fit ang sarili mo sa expectations ng ibang tao.
At doon nagsisimula ang emotional exhaustion. Kasi kapag ang goal mo ay magustuhan ng lahat, para kang tumatakbo sa isang finish line na wala namang dulo. Kahit anong gawin mo, may isa o dalawang tao pa rin na hindi satisfied sa'yo. Pero ang reality ng buhay ay simple lang. Hindi ka ginawa para magustuhan ng lahat. At hindi rin kailangan yun para maging valuable ka bilang tao. In fact, minsan ang mga taong ayaw sa'yo ay hindi naman talaga tungkol sa'yo. Minsan reflection lang yun ng sarili nilang insecurities, sarili nilang experiences o expectations. May mga tao na hindi komportable sa confidence ng iba. May mga tao na hindi sanay sa personality na diretsong magsalita. At may mga tao rin na may sarili ng judgment bago ka pa nila makilala. Kapag tinanggap mo ang katotohanan yon, unti-unti mong mararamdaman ang freedom. Hindi na kailangan ng validation mula sa bawat tao na makakasalamuha mo. Hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa mga lugar kung saan hindi ka naman talaga appreciated. Because at the end of the day, mas mahalaga ang mga taong tunay na nakakakita ng halaga mo. Ang mga taong komportable sa presensya mo. Ang mga taong hindi mo kailangang magpanggap para lang tanggapin ka. Kapag nakatuon ka sa mga tamang tao sa buhay mo, mas nagiging magaan ang lahat. Hindi mo na ini-stress ang mga taong ayaw sa'yo dahil naiintindihan mo na hindi naman talaga sila ang audience ng buhay mo. Number 3, huwag kang magpaka-stress sa mga taong hindi ka na na-appreciate. May mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay mo ang effort mo ng buong buo. Naglalaan ka ng oras, umiintindi ka, tumutulong ka, kahit minsan ikaw na rin ang napapagod. Ginagawa mo ang mga bagay hindi dahil may kapalit kang hinihintay, kundi dahil natural sa'yo na magmalasakit. Pero dumadating ang punto na napapansin mo na parang wala lang sa ibang taong lahat ng ginagawa mo. Parang invisible ang effort mo. Minsan, simpleng thank you lang sana ang hinihintay mo. Minsan, kahit konting recognition man lang na nakita nila ang effort mo. Pero sa halip, parang normal lang sa kanila ang lahat. Parang expected na lagi kang nandyan. Lagi kang tutulong. Lagi kang magbibigay. At kapag nangyari yon, doon nagsisimula ang tanong sa isip mo. Hindi ba sapat ang ginagawa ko? May mali ba sa akin? Bakit parang hindi nila nakikita ang effort ko? The painful truth is, hindi lahat ng tao marunong mag-appreciate. May mga tao na sanay lang tumanggap pero hindi sanay makakita ng sakripisyo ng iba. May iba naman na hindi talaga expressive, kaya kahit na-appreciate ka nila, hindi nila alam kung paano ipakita. Pero may isa pang mas mahirap tanggapin. May mga tao rin na kahit gaano kalaki ang gawin mo, hindi ka talaga nila bibigyan ng value na hinahanap mo. At kapag doon ka nakafocus, doon ka unti-unting napapagod emotionally. Parang paulit-ulit kang nagbibigay sa isang lugar na hindi naman marunong tumanggap ng tama. This is where many people lose their peace. Dahil patuloy silang umaasa na bahalang araw mapapansin din sila ng mga taong yun. Pero minsan, hindi ang appreciation ang problema. Minsan ang problema ay kung saan mo ito hinahanap. Hindi lahat ng tao ang tamang audience para sa effort mo. May mga tao na kahit gaano kakabuti sa kanila, hindi nila yan makikita. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil limitado lang ang kakayahan nilang makakita ng halaga sa iba. At kapag na-realize mo yon, may malaking shift na nangyayari sa isip mo. Hindi mo na pinipilit ipakita ang worth mo sa mga taong hindi naman marunong tumingin. Hindi mo na hinahabol ang validation mula sa mga taong hindi kayang ibigay yon. Instead, you start valuing your own effort. Dahil ang totoo, hindi nawawala ang halaga ng ginagawa mo kahit hindi ito na-appreciate ng maling tao. Hindi nagiging maliit ang kabutihan mo dahil lang may taong hindi marunong makakita nito. Sa mundo na ito, may mga tao na hindi mapapansin ang effort mo. Pero meron ding mga tao na sobrang ma-appreciate ang mga bagay na akala mo maliit lang. Kaya minsan, hindi mo kailangang magbago para mapansin ng maling tao. Minsan ang kailangan mo lang ay ilaan ang energy mo sa mga taong marunong makakita ng halaga mo. Because the truth is simple, your worth does not decrease just because someone fails to appreciate it. Number 4, huwag kang ma-stress kung late ka na sa buhay. Isa sa pinakamabilis makapagbigay ng pressure sa isip mo ay ang pakiramdam na nahuhuli ka na sa buhay. Parang habang tumatagal, mas napapansin mo na ang mga tao sa paligid mo ay may mga bagay na naabot na. Tapos bigla mong tinitingnan ang sarili mo at mapapaisip ka, bakit parang ako nandito pa rin? Minsan hindi naman talaga dahil may mali sa ginagawa mo. Ang problema lang, nakatingin ka sa timeline ng ibang tao imbis na sa sarili mong journey. Sa totoo lang, halos lahat ng tao
dumadaan sa ganitong pakiramdam. Lalo na ngayon na halos lahat ng achievements ay nakikita sa social media. Isang scroll mo lang, makikita mo na may kaklase kang bagong na-promote. May kaibigan kang bagong ikinasal. May kakilala kang nakabili ng kotse o magandang bahay. At kahit hindi mo sinasadya, may maliit na boses sa isip mo na nagsasabing, dapat nandyan na rin ako. But life doesn't really work that way. Hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. Iba-iba ang pagkakataon. Iba-iba ang resources, struggles, at timing natin. May mga tao na maaga nilang na-discover kung ano ang gusto nilang gawin. May iba naman na kailangan pang dumaan sa maraming detours bago nila makita ang tamang direksyon. And that's completely normal. Ang problema, kapag kinukumpara mo ang timeline mo sa timeline ng ibang tao, parang ginagawa mong kompetisyon ang buhay. Kahit hindi naman talaga ito race. Para kang tumatakbo sa sarili mong lane, pero lagi mong nililingon ang katabi mo. Dahil doon, hindi mo napapansin kung gaano ka nakalayo sa sarili mong progress. May mga taong mukhang maaga silang nagtagumpay, pero sa likod nun, may sarili rin silang struggles na hindi mo nakikita. At may mga tao rin na parang late nagsimula, pero sila naman ang mas naging stable at fulfilled sa huli. Timing works differently for everyone. The truth is, walang universal schedule ang buhay. Walang rule na dapat ganito ka na sa edad na ito o dapat may ganito ka na bago dumating ang ganitong taon. Maraming tao nagiging successful sa 20s nila, pero marami rin nagiging successful sa 30s, 40s o kahit mas huli pa. At kung tutuusin, minsan ang mga taong pakiramdam nila nahuhuli sila pang nagiging mas matatag. Kasi dumaan sila sa mas maraming paghahanap, mas maraming pagkakamali, at mas maraming self-discovery. Hindi man mabilis ang takbo ng journey nila, pero mas malinaw naman kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila. Kapag natutunan mong bitawan ang pressure ng timeline ng ibang tao, may kakaibang gaan sa pakiramdam. Hindi dahil nawawala ang ambisyon mo, kundi dahil naiintindihan mo na ang buhay mo ay hindi dapat sinusukat sa progreso ng iba. Your life has its own pace. Your growth has its own timing. At minsan, mga bagay na akala mong late nangyayari sa buhay mo, sila pala ang darating sa tamang oras kung kailan handa ka na talaga. Number 5, huwag kang ma-stress sa mga problema na hindi pa nangyayari. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit napapagod ang isip mo ay ang pag-iisip ng mga problema na hindi pa naman nangyayari. Minsan tahimik lang ang araw mo, wala namang aktual na problema sa harap mo, pero bigla kang mapapaisip ng mga what if. What if hindi mag-work ang plano ko? What if magkamali ako? What if may mangyaring masama? What if hindi ako mag-succeed? At habang iniisip mo ang mga bagay na yon, parang totoo na agad sila sa isip mo. Your mind starts creating scenarios. Pero dahil paulit-ulit mo silang iniisip, nararamdaman ng katawan mo ang stress na parang nangyayari na talaga sila. Ganito gumagana ang overthinking. Your brain is trying to protect you. Iniisip nito na kung pag-iisipan mo ang lahat ng posible na problema, mas magiging handa ka. Pero ang problema, karamihan sa mga iniisip mong mangyayari, hindi naman talaga nangyayari. Hindi naman talaga nangyayari. Maraming tao ang gumugugol ng oras sa pag-aalala sa future. Iniisip nila ang mga worst case scenario na parang siguradong mangyayari. Pero kapag dumating na ang future na yon, madalas iba naman ang nangyayari. Sometimes it turns out better than you expected. Minsan naman, may problema nga, pero hindi naman kasing bigat ng iniisip mo noon. Ang nakakatawa pa, minsan ini-stress mo ang sarili mo sa isang problema na hindi naman pala darating. Para kang nagbabayad ng emotional price para sa isang bagay na hindi mo naman talaga naranasan. Imagine this, parang naglalakad ka sa isang mahabang kalsada. Ang tanging kailangan mo lang harapin ay ang hakbang na nasa harap mo. Pero sa halip na tumingin sa dinaraanan mo ngayon, iniisip mo na agad ang lahat ng posibleng lubak, ulan o aksidente na maaaring mangyari sa dulo ng daan. Dahil doon, hindi mo na-enjoy ang lakad mo ngayon. That's what worry does. It steals the present moment. Hindi ibig sabihin nito na huwag ka nang magplano o maghanda para sa future. Of course, planning is important, pero may malaking pagkakaiba ang planning at worrying. Planning helps you move forward. Worrying just drains your energy. Ang planning ay may aksyon, may ginagawa ka para paghandaan ang future. Pero ang worrying ay puro imagination. Paulit-ulit mong iniisip ang problema na wala pa naman. At kapag nasanay ang isip mo sa ganitong pattern, nagiging habit na ang pag-aalala. Kahit maliit na bagay lang, bigla mo nang
palalakihin sa isip mo. Isang simpleng sitwasyon, nagiging 10 problema sa imagination mo. The truth is, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari sa future. Walang taong may ganung power. Kahit gaano ka pa katalino o kahanda, may mga bagay pa rin mangyayari na hindi mo inaasahan. Pero may isang bagay kang kontrolado, kung paano mo haharapin ang present moment. Kapag natutunan mong i-focus ang isip mo sa kung ano ang nangyayari ngayon, biglang nababawasan ang bigat ng isip mo. Hindi mo na kailangang dalhin ang mga problemang wala pa naman. Because most of the time, the things you're worried about today will never even happen. At kapag dumating man ang problema balang araw, mas kaya mo itong harapin kung hindi ka pagod sa kakastress sa mga bagay na wala pa namang realidad. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa simpleng paalala na ito. Hindi mo kailangang mabuhay sa problema ng bukas kung hindi pa naman ito nangyayari ngayon. Number 6, huwag kang ma-stress sa mga taong umalis sa buhay mo. Yung mga taong dati mong kasama sa araw-araw, pero dumating ang panahon na bigla na lang silang nawala sa routine ng buhay mo. Sa umpisa, mahirap tanggapin yon. Natural lang na tanungin mo ang sarili mo, may nagawa ba akong mali? May kulang ba sa akin? Bakit sila umalis? Paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo ang mga huling pag-uusap ninyo. Iniisip mo kung may nasabi ka bang hindi nila nagustuhan o may nagawa ka bang dahilan kung bakit sila lumayo. Minsan pa nga, sinusubukan mong ayusin sa isip mo ang lahat. What if ginawa ko ito? What if sinabi ko yon? What if nag-effort pa ako ng konti? Baka nandito pa rin sila sa buhay ko ngayon. Pero habang ginagawa mo yon, hindi mo napapansin na parang hawa ka pa rin ng nakaraan. Para kang nakahinto sa isang chapter ng buhay mo na matagal lang tapos. The truth is, hindi lahat ng tao dumarating sa buhay mo ay meant to stay forever. May mga taong darating para turuan ka ng isang bagay, para samahan ka sa isang season ng buhay mo, at pagkatapos nun, tapos na ang role nila sa kwento mo. At kahit masakit tanggapin, minsan hindi talaga tungkol sa kung may nagawa kang mali. Minsan nagbabago lang ang mga tao, nagbabago ang priorities, nagbabago ang direksyon ng buhay. At kapag nangyari yon, may mga relasyon na hindi na talaga magtatagpo tulad ng dati. Kapag patuloy mong in-stress kung bakit sila umalis, parang hinahawakan mo pa rin ang isang bagay na matagal nang bumitaw sa'yo. You're holding on to something that already let go. Ang mas mahirap minsan hindi lang sila ang nawala, pati peace of mind mo, nadadala nila. Dahil habang iniisip mo sila, hindi mo napapansin na may mga tao pa palang nandyan pa rin para sa'yo. May mga bagong koneksyon na pwedeng mabuo. May mga bagong chapter na naghihintay lang na simulan mo. Life has seasons. May mga panahon na maraming tao sa paligid mo. May mga panahon din na kumukonti. At hindi ibig sabihin nun na may mali sa'yo. Minsan bahagi lang talaga yun ng paglaki at pagbabago. Some people are part of your story, but not your whole story. At kapag natutunan mong tanggapin yon, may kakaibang freedom na darating. Hindi dahil hindi na masakit, kundi dahil hindi mo na pinipilit ibalik ang mga taong hindi na talaga para manatili. Dahil ang mga taong meant na manatili sa buhay mo, hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang ipaglaban mag-isa. They stay, naturally and willingly. Number 7, huwag kang ma-stress sa mga bagay na hindi na mababalikan. Kahit gaano mo pa gustong ibalik ang oras, kahit gaano mo pa pag-isipan kung ano sana ang ginawa mo noon, the truth is, tapos na ang moment na yon. Pero minsan, doon pa umiikot ang isip mo. Binabalikan mo ang mga desisyon mo noon. May mga pagkakataon na iniisip mo, paano kaya kung ibang desisyon ang ginawa ko? O kaya, sana hindi ko sinabi yun? Parang paulit-ulit mong nire-replay sa isip mo ang isang eksena sa buhay mo, hoping na may mababago kung iisipin mo lang ito ng mas mabuti. Halimbawa, may opportunity na dumaan sa buhay mo, pero hindi mo pinili. O may relasyon na nasira dahil sa isang desisyon na ginawa mo. O kaya may mga pagkakataon na sana nagsalita ka, sana nag-try ka, sana naging mas matapang ka. Kapag iniisip mo yon, parang may bahagi sa loob mo na gustong bumalik sa nakaraan para ayusin ang lahat. But life doesn't work that way. Walang rewind button ang buhay. At kung patuloy mong dadalhin ang mga bagay na hindi na mababalikan, para kang naglalakad habang nakatingin sa likod. Imbis na makita mo kung saan ka pupunta, ang nakikita mo lang ay kung saan ka nanggaling. Eventually, mapapagod ka rin. The truth is, ginawa mo ang mga desisyon mo noon base sa kung sino ka at kung ano ang alam mo sa panahong yon.
hindi mo pa alam ang mga bagay na alam mo ngayon. Wala ka pang mga experience na meron ka ngayon. Kaya hindi rin fair na husgahan ang past version mo gamit ang wisdom na meron ka ngayon. Minsan kasi iniisip mo na sana naging mas matalino ka noon. Sana naging mas maingat ka. Sana ibang landas ang pinili mo. Pero kung babalikan mo talaga ang moment na yon, ginawa mo lang kung ano ang akala mong tama sa oras na yon. And that's part of being human. Ang problema lang, kapag hindi mo tinanggap na may mga bagay na tapos na, para kang nakakadena sa nakaraan. Hindi ka makakagalaw ng maayos sa present dahil may bahagi ng isip mo na laging bumabalik sa sana. Sana ginawa ko ito. Sana hindi ko ginawa yon. Sana iba ang nangyari. Pero ang salitang sana ay hindi makakabago ng nangyari. It can't rewrite the past. What it can do though is teach you something. Dahil bawat desisyon na ginawa mo noon, tama man yan o mali, may dala yung leksyon. At kung gagamitin mo ang leksyon na yon sa buhay mo ngayon, doon nagkakaroon ng halaga ang mga nangyari sa nakaraan. Kaya minsan, ang pinaka-healthy na gawin ay tanggapin mo na may mga chapter sa buhay mo na talagang tapos na. Hindi mo na kailangang balikan para ayusin. Hindi mo na kailangang ulitin sa isip mo araw-araw. You acknowledge it. You learn from it. And then you move forward. Dahil habang patuloy mong pinapasan ng mga bagay na hindi na mababalikan, ikaw lang nahihirapan. Pero kapag natutunan mong bitawan ng mga yon, may space na ulit sa buhay mo para sa mga bagong pagkakataon, para sa mga bagong desisyon, at para sa mga bagong chapter na pwede mong gawin ng mas maayos kaysa dati. Number 8, huwag kang ma-stress sa opinion ng ibang tao tungkol sa'yo. Minsan hindi mo naman sinasadya, pero bigla mo nalang naiisip, ano kaya ang tingin nila sa akin? Nagustuhan kaya nila ang ginawa ko? May sinabi kaya silang masama tungkol sa akin? Sa totoo lang, halos lahat ng tao dumaan na sa ganitong phase. Natural lang na gusto mong ma-accept at ma-appreciate ng mga tao sa paligid mo. Gusto mong maramdaman na okay ka sa paningin nila. Pero minsan, habang mas iniisip mo kung ano ang iniisip nila tungkol sa'yo, mas nawawala ang focus mo sa sarili mong buhay. Halimbawa, may sinabi kang opinion sa isang usapan. Pagkatapos ng conversation, bigla mo nalang babalikan sa isip mo ang lahat ng sinabi mo. Baka mali ang pagkakasabi ko. Baka may na-offend ako. Baka iniisip nila na ang weird ko. Kahit tapos na ang usapan, patuloy pa rin umiikot sa isip mo ang mga posibilidad. The problem is, you are trying to control something that is completely outside of you. Hindi mo hawak kung paano mag-iisip ang ibang tao. Kahit gaano ka pa kabait, kasipag o kaingat sa mga sinasabi mo, may mga taong magkakaroon pa rin ng sariling interpretation sa ginagawa mo. May mga taong maiintindihan ka. May mga taong magugustuhan ka. Pero meron ding mga tao na hindi ka talaga magugustuhan. At hindi yun dahil may mali sa'yo. Minsan, ganun lang talaga ang buhay. People see things based on their own experiences, insecurities, and perspectives. Ang problema, kapag masyado mong binibigyan ng halaga ang opinyon ng lahat, para mong binibigay ang control ng happiness mo sa kanila. Kapag may nagsabi ng maganda tungkol sa'yo, masaya ka. Kapag may narinig kang negatibo, bigla kang nadadown. Parang roller coaster ang emotions mo dahil nakadepende ito sa sinasabi ng ibang tao. Pero isipin mo ito, kahit ang mga taong successful, mabait, o gumawa ng mabuting bagay sa mundo, may mga kritiko pa rin sila. Kahit gawin mo ang lahat ng tama, hindi pa rin guaranteed na lahat ng tao magiging pabor sa'yo. At kapag patuloy mong hinahabol ang approval ng lahat, mauubos ang energy mo. Dahil habang sinusubukan mong i-please ang isang tao, may iba namang hindi pa rin satisfied. It becomes an endless cycle. The healthier mindset is realizing that you can respect people's opinions without letting those opinions define your worth. Pwede mong pakinggan ang feedback ng iba kung makakatulong ito sa growth mo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong dalhin sa puso mo ang bawat negatibong comment o bawat judgment na maririnig mo. Because at the end of the day, the people who truly matter in your life will not base their respect for you on small mistakes or random opinions. They see you for who you are, not just for what others say about you. Kung natutunan mong tanggapin na hindi mo kailangang ma-approve ng lahat, may kakaibang freedom na darating sa buhay mo. Hindi mo na kailangang magpanggap para lang magustuhan. Hindi mo na kailangang i-overthink ang bawat galaw mo. You simply live your life, do your best, and let people think whatever they want. Dahil ng totoo, habang iniisip mo kung ano ang iniisip nila tungkol sa'yo, kadalasan, sila rin
ay abala sa pag-iisip kung ano naman ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Number 9, huwag kang ma-stress sa mga bagay na hindi nangyari ayon sa plano. Lahat naman tayo may mga plano. May mga bagay kang iniisip na ganito dapat ang mangyayari, ganito ang magiging resulta, at ganito ang magiging direksyon ng buhay mo. Minsan pinaghandaan mo pa yon ng matagal. Nag-effort ka, naglaan ka ng oras, nagtiis ka, at ginawa mo ang best mo para lang maabot ang isang goal. Sa isip mo, malinaw na ang path. Parang nakaayos na ang mga susunod na mangyayari. Pero bigla na lang may mangyayari na hindi mo inaasahan. The opportunity disappears. The situation changes. Yung bagay na akala mong sigurado na, biglang hindi na mangyayari. At doon pumapasok ang frustration. Napapaisip ka, bakit ganito? Ginawa ko naman ang lahat. Minsan iniisip mo pa, siguro kung ginawa ko ito, iba sana ang nangyari. At doon nagsisimula ang stress. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo ang plano na hindi natuloy. Parang may part ng utak mo na ayaw tanggapin na nagbago na ang direksyon ng mga bagay. Pero kung magiging tapat ka sa sarili mo, hindi naman talaga kontrolado ng isang tao ang lahat ng mangyayari sa buhay. You can plan, you can prepare, you can work hard, but you still cannot control everything. May mga pagkakataon talaga na kahit tama ang ginawa mo, hindi pa rin nangyayari ang inaasahan mo. At hindi ibig sabihin nun na nasayang ang effort mo. Minsan, ang hindi nangyaring plano ay hindi failure. Minsan, redirection lang yun. May mga bagay na akala mo yun na ang tamang daan para sa'yo. Pero kalaunan, marirealize mo na may ibang direksyon pala na mas bagay sa buhay mo. Kung babalikan mo ang ilang pangyayari sa buhay mo, malamang may mga pagkakataon na may plano kang hindi natuloy. Sa panahon na yon, sobrang frustrating. Pakiramdam mo parang mali ang nangyayari sa buhay mo. Pero pagkatapos ng ilang buwan o taon, doon mo lang makikita na may dahilan pala kung bakit hindi yun nangyari. Sometimes, life closes one door not to punish you, but to move you somewhere else. Ang problema lang, kapag masyado kang kumakapit sa plano na hindi nangyari, nahihirapan kang makita mga bagong opportunity na dumarating sa harap mo. Nakatingin ka pa rin sa pinto na nagsara, kaya hindi mo napapansin na may ibang pinto na palang unti-unting bumubukas. The truth is, planning is good. Importante ang may direksyon ng buhay mo. Pero kailangan mo ring tanggapin na hindi lahat ng plano ay mangyayari exactly the way you imagine it. Minsan mas maganda ang nangyayari kaysa sa plano mo. Minsan naman mas mahirap sa una, pero mas may matututunan ka sa dulo. Kapag natutunan mong tanggapin na ang buhay ay hindi laging sumusunod sa plano mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil wala ka ng pangarap o plano, kundi dahil naiintindihan mo na may mga bagay talagang magbabago sa daan. At kapag nangyari yon, hindi ibig sabihin na tapos na ang journey mo. Minsan ibig sabihin lang nun, may ibang kwento pang naghihintay na mangyari sa buhay mo.